Good day mga ka-sports natin dyan, pero para sa mga fans nga ng Choco Mucho, kahapon nga ay medyo dismayado nga ang iba dahil nga kayang-kaya naman sana ng Choco Mucho ipanalo ang laban at para nga makapasok sila sa top 3 standing. Subalit eto na nga ang nangyari kung saan nga nabukya nga sila kontra sa Capital One Solar Spikers. Sino-sino ang mga nagkulang ng mga players pagdating nga sa Choco Mucho at bakit nga mabilisan silang napatumba ng Capital One? Hindi talaga natin to inaasahan. Saan ba talaga sila nagkulang at bakit nga hindi sila nakaporma kahapon? Alamin ang buong detalye, pero bago lahat, kung bago ka sa akin channel, subscribe na, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. At dahil nga sa pagkatalo kahapon ng Choco Mucho, buhay na naman nga dito ang mga kritiko nga ni Boss Dina Wong. Actually, isa nga si Wong sa mga sinisisi na naman at si Tia Andaya dahil raw medyo sablay raw ang kanilang mga pagkakaset at mukhang wala pa raw chemistry ang nasabi nating si Tia Andaya sa mga players nga ng Choco Mucho. Gayunpaman, kahit papaano ay inilaban naman nila ito sa set 1 at sa set 2, lalo na si Madi Madayag. Medyo kinapos lang talaga sila, pero maraming ang nakakasilip na ang floor defense raw ng Titans ay medyo butas na butas at doon nga raw sila nadali. Dahil nga pangit ang first ball, hindi rin makapag-set ng maayos nga si Boss Dina Wong at si Tia Andaya. Pero close fight naman diba sa set 1 at set 2. Pero aalamin natin kung saan ba talaga nagkulang, sa coach ba or sa mga players. Pero sabi nga ni Jonas Sabete, wala sa coach yan, nasa players daw yan. Eto nga mga ka-sports, ipapasilip ko sa inyo ang naging performance ng bawat manlalaro ng Choco Mucho. Siyempre, sa pagkatalo nga ng Titans team ay meron talagang mga nagkulang. Narito na nga, unahin na nga natin dito ang star player na si Kat Tolentino. Si Tolentino nga ay nagkaroon lamang ng 2 points. Ang opposite hitter na ito ay talagang napaka-tangkad rin at mataas ang porsyento niya kung ito ay ibinababad ng gusto, pero dahil nga limited rin ang kanyang pasok, hindi rin masyado nakahataw itong si Kat Tolentino. Nagkaroon nga lang siya ng 2 points dahil nga yan sa mga error din ng nasabi nating players ng Titans. Hindi talaga naging maganda ang kanilang galawan sa loob ng court. Floor defense at pagkakasit nga ang naging problema. Cherry Nunag hindi rin nakahataw. Ang former Alas Pilipinas player na middle blocker na ito ay palaban at magaling rin. Pero kahapon nga ay nagkaroon lamang siya ng 3 puntos. Talagang limited rin ang kanyang naging scores dahil nga hindi siya masyado rin nagkakaroon ng pagkakataon para umatake dahil nga sa tsaka nga raw ng first ball. Yan nga ang sinasabi ng karamihan. Hani Reyes Tubino, madalas nga ito nagkakaroon ng double digits at minsan nga ay 20 points plus pa at halos mag 30 points na ang kanyang scores, pero kahapon nga ay mukhang wala talaga siyang connection sa mga setter at nagkaroon lamang nga itong si Hani Reyes Tubino ng 3 puntos. Grabe talaga, ang mga star player nga ng Titans ay hindi nga nakahataw. Si Tubino ay sanay tayo na talagang nakikipagbardagulan ito. Buti na lang itong si Descheng kahit papaano ay nagkapuntos rin nga siya ng 5 puntos, pero hindi nga ito pwede manalo dahil nga napakababa pa rin ang kanyang naipuntos na yan. At least naka 5 puntos nga itong si Descheng. Kung baga, medyo lumalaban naman siya at hindi lang talaga makalusot-lusot ang kanyang palo dahil siguro sa maganda ang blocking na ipinapakita nga ng Capital One. Isa Molde, naka double digits naman ito. 10 points nga itong si Isa Molde. Pero sa totoo lang, ma-error pa kahapon itong si Isa Molde. Medyo kahit sabihin natin na nagkaroon nga siya ng double digits ay hindi talaga ito sasapat para nga maipanalo nila dahil nga sa kanilang error din. At isa pa nga ang nag-iisa natin, Madi Madayag. Si Madzilla naman ay nagkaroon nga ng 11 points. Grabe rin talaga ang blocking nito.
6 points nga ang kanyang blocks at talagang umatake rin siya ng gusto sa kanyang mga running attack. Napakaganda rin sana ng nilaro ni Madi Bandayag. May pagkakataon talaga sana silang manalo pero hindi nga nakasabay ang kanyang mga ka-teammates. At eto pa nga, si Marley Smith naman na inaasahan sana natin na pupuntos nga ito ng 20 big points pero hindi nga umabot. Nagkaroon na nga siya ng 12 puntos. Medyo hindi rin maganda ang nilaro ni Marley Smith. Gayunpaman kahit hindi maganda ang kanyang inilaro, nagkaroon pa rin siya ng double digits at siya nga ang pinakamataas nga na top scorer pagdating dito nga sa Choco Mucho. At hindi rin sasapat yan dahil nga sa kulang talaga sila sa puwersa. Error ang nagpatalo sa kanila. Bawi na lang tayo sa next game. At least ang Choco Mucho lumalaban pa rin. Hindi pa naman tapos ang laban. Kaya't kayang-kaya pa ng Titans maipaangat nga ang kanilang standing para hindi nga sila makasama sa 4 na malalaglag.